Magandang gabi po sa bawat isa sa atin, mga kaibigan, mga kapatid na sumusubaybay at nakakasama natin dito sa ating evening talk. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Ngayon tuloy-tuloy na naman po tayo sa ating evening program dito po sa ating FB ministry. Bagamat malaking mga sagabal po yung kakulangan ng mga gadgets at internet, pero nalalampasan din naman sa tulong po ng ating Panginoon. Kaya ngayong gabi, ipagdiwang natin, ipagpasalamat natin sa Panginoon sapagkat mayroong paraan upang ang gawain ng Diyos, ang mensahe at mga pag-aaral ay hindi po maparalyze sa pamagitan ng mga nagdaang bagyo. Ang bagyong Rolly, ang bagyong Ulysses at ang iba pang mga pwedeng sagabal po sa ating mga ginagawa. Marami pang mga kinukumpuni ngayon, maging ang land transportation ay hindi pa masyadong okay ang biyahe, lalo na ang Daet Santa Elena, medyo iikot ka sa Sipokot going to Anday Highway going to Manila, at ang internet provider natin ay medyo nangihina pa, ang telephone ganun din, pero nakakasagap na po kahit papaano ay mayroon na pong mga nakakapag-transmit ng mensahe sa pamagitan ng social media. At salamat sa Panginoon, mga kaibigan at mga kapatid, sa atin pong pagtitiyaga, sa atin pong pag-alalay sa gawain pong katulad nito. Purihin po ang Panginoon dahil napagtatagumpayan ang lahat ng mga pangyayari, maging mga pangangailangan sa araw-araw sa ating pong ministry. Congratulations doon sa last episode natin. Bago tayo nagpahinga ng konti, ang naging last winner natin ay si Sister Dean Santoa. Congratulations po, Sister. Yan ay mga kasiyahan lang natin, yung mga free loads na yan. Hindi naman yan ang ating pinaka-main purpose, kundi yan ay pakonsuelo lang natin sa mga winners. Pagpalain kayo ng Lord doon sa mga natututunan nyo sa salita ng Diyos, at tuloy-tuloy lang po tayo. At ngayon pong edisyon na ito, ngayong gabi, may another topic tayong tatalakayin. Hindi ko rin sasabihin ang tema o ang topic natin, subalit masusundan yung sigurado kapag kayo po'y nakikinig. At sa huling parte ng atin pong pag-aaral ay ipa-flash po sa ating screen ang katanungan at ang kasagutan ay siyempre napakinggan nyo na din dito po sa atin pong advanced na pag-aaral sapagkat yung tanong sa huli. Okay? So, kumusta po ang mga kapatiran natin, mga nakikinig, sumusubaybay? Hindi ba napinsala ang bahay nyo ng mga bagyo? Hindi ba na-destroy ang resources? Ano man ang nangyari, alam nating nararamdaman natin yung mga ganyang situation. Subalit, ang isang napakahalaga po, buhay kayo, naingatan kayo, sapagkat yung bahay kayang gawin ng tao, pero yung tao hindi kayang gawin ng bahay. Na-destroy yung mga halaman, yung mga resources, hindi bali na lang. Praise the Lord pa rin. Sapagkat ang resources ay kayang pumpunuhin o kayang i-build up ng tao. Ngunit yung tao hindi kayang i-build up ng mga resources natin, ng mga halaman, ng ating tindahan o kung ano man. Ayan po'y binibuild up ng tao. So makaka-build up ulit kayo sa tulong po ng ating Panginoon. Kaya tuloy-tuloy lang na magtapat, manalig, at makinig sa Panginoon at i-apply ang kanyang mga salita sa araw-araw. At bagamat mga nagdaan tayo sa ganong mga pagsubok, pag-usapan natin ngayon mga pangunahing sangkap sa matagumpay na pamilya. May mga sangkap ang matagumpay na pamilya. Gaya po nitong niliglig tayo, baka hindi na maging matagumpay ang pamilya. Baka tayo po ay na-discourage, baka hindi na tuluyang maging matagumpay ang pamilya. Pero may mga sangkap po na dapat nating i-integrate sa ating buhay pananampalataya at sa ating mga pag-iisip. Kung ano yung mga sangkap na yon sa matagumpay na pamilya, ay talakayin po natin ngayong gabi. Ano po mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon. At nawa hindi kayo
manghina na makinig at mag-isip, magnilay ng pamilya pala mayroong mga ingredients o mga sangkap na katulad po sa isang masarap na pagkain. Alam nyo, ang nagpapasarap sa pagkain, ang pinaka nagpapasarap dyan yung ingredients. Kahit anong ganda ng menu o ng putahing gagawin nyo, pag walang ingredients yan, no? Lalo mga ricado, yung mga halimbawa bawang, asin at iba pa na mga sangkap, hindi masarap yung luto kung walang mga ingredients. Yan po ang nagpapasarap ng luto, yung mga ingredients po sa ating mga niluluto. Ngayon din po sa pamilya mayroong mga sangkap upang ang pamilya natin, ang ating buong sangbahayan ay maging matagumpay ang takbuhin, maging fulfilling at ma-enjoy mo ang pamilya mo, hindi ka matatalo ng mga pagsubok sa buhay at palagi kang on fire sa pagharap sa mga blessing at sa pagharap man sa mga pagsubok sapagkat alam mo yung tamang ingredient. Yan, parang isang restaurant. Papasok ang customer, mag-order ng kanyang gusto. Hindi ka mararatel kung anong lulutuin mo sapagkat ano man ang sabihin niya, kaya mong i-prepare. Ready ka lang. Kaya umaasenso yung mga restaurant ngayon. Ano po? Parang pamilya. So ngayong gabi pag-uusapan natin mga mahalagang sangkap sa matagumpay na pamilya. Okay, number 1 na mga sangkap o number 1 sangkap na dapat wag nating aalisin sa pamilya, mga kapatid. Lalo na ngayon nagdaan tayo ng pandemic, nagdaan tayo ng mga bagyo, maraming na lay off sa trabaho, maraming nagsarang kumpanya, maraming na kulong sa bahay, na quarantine, maraming nahadlangan ng mga biyahe, kung may mga negosyo ka, o may mga biyahe ka lagi na hadlangan sapagkat dahil po sa mga lockdown. At ito sinundan pa ng bagyong malalakas. Mukhang pabigat pa ito sa buhay. Subalit, alamin natin yung mga tamang ingredients o mga sangkap sa ating pamilya, sa ating buhay upang hindi tayo tuluyang bumagsak. Number 1, kailangan ang isang pamilya ipamuhay ang buhay na mayroong disiplina. Yan, isang ingredient po yan. Sa pamilya, na dumaan man ang pagsubok, dumaan man ang mga pagliglig, ay hindi ka makakapos, hindi ka tuluyang manghihina sapagkat alam mo kung bakit tumatabang, kung bakit hindi masyadong maganda ang pangyayari. Alam mong pasarapin yung masamang lasa. Yan po ang parang equivalent meaning. Pagka alam mo yung tamang ingredient, lalo na kung sa pamilya, pag may disiplina, ang disiplina po ay inihalin tulad po yan sa nanay, ang disiplina. Ang nanay ay binibigyan ng disiplina yung anak upang maging maganda ang lakad ng anak at ang kanyang ugali. Kapag walang disiplina ang bata o ang pamilya, sumasama ang takbo. Para bang walang rules. Ang disiplina kasi isang rules yan. Isang panuntunan na kailangang sundin ng buong sangbahayan mula sa magulang at sa mga anak at sa bawat miyembro ng sambahayan. Disiplina. Kailangan mayroong disiplina ang buong miyembro ng pamilya. At ang nag-i-impose ng disiplina, kinakailangan pong yung tatay at yung nanay magkatuwang sa pag-impose, sa pagpapatupad at sa paggawa ng disiplina, na ang disiplinang yan ay kinakailangang inline sa disiplina at sinasabi ng Diyos. Yan po yung isang ingredient. Halimbawa ngayon dinaanan ka ng malakas na bagyo, maring ma-discourage ang household mo sapagkat paano na nasira ang bahay. Kailangang ang pamilya ay bigyan ng isang direksyon ng magulang, ng tatay, na sasabihin, o mga anak, tulong-tulong tayo rito sa paglilinis, sa pagkumpuni, sa paggawa ng mga detalye na dapat ma-restore, may bibili, tutulong yung mga dapat tumuloy, ililinaw yung mga gagawin. At kailangan matapos natin to sa loob ng kung ilang araw, kung ano ang mga gagawin.
So susundin yung rules, susundin yung mga sinasabi, susundin yung mga pamantayan. Sapagkat kung hindi ko kumpunuhin yung bubong, maaaring matutulog kayo sa gabi, walang bubong at maaaring pag umulan mababasa ang inyong mga bunbunan. Hindi magiging maganda ang resulta. So kapag ka nagkasundo-sundo, sumusunod ang bawat isa, ayon sa responsibilidad, ayon sa disiplina, sa panuntunan, sa rules na inilagay, magiging madali at malinaw ang pag-achieve ng isang bagay at maaring hindi magkakasakit sapagkat makukumpuni agad. So ang disiplina, mahalaga na ingredient sa pamilya. Halimbawa sa kalye, ang kalye ay mayroong disiplinang ipinatutupad. Kaya may mga traffic enforcers. Pag naka-red light ang traffic light, kinakailangan ang bawat sasakyan na nakaharap sa red light ay titigil bago dumating sa pedestrian line. Pag ikaw ay tumakbo, na pinatakbo mo sakyan mo na nakapula ang ilaw, beating the red light, ikaw ay uhulihin ng traffic enforcer at didisiplinahin ka. Ang disiplina, mayroong multa at maaring suspensyon ng iyong lisensya o maaaring sisermonan ka o maaring kung ano ang pwedeng sabihin sa iyo bilang pagtanggap o pag-impose nila ng disiplina sa isang nagbabiolate. So ang disiplina sa kalsada ay kailangang sinusunod upang walang disgrasya at upang maging smooth ang takbo ng trapiko. Likewise, sa pamilya, kailangang nag-i-impose ng disiplina na ang nangunguna ang magulang. Hindi pwede rin naman na exempted ang parents sa disiplina. Ang parents ay nag-i-impose pero hindi siya exempted sa disiplina. Kailangan sa lahat ng bagay sa pamilya, mayroong sinusunod na disiplina. Halimbawa sa pagkain, kailangan pagdating ng tanghali kakain kayong sama-sama. Kailangan nag-uusap-usap kayo, nagsisharing kayo kung mayroong problema. Kahit hindi pa sumisibol ang problema pero possible na magkaroon, nag-uusap kayo kung paano kayo makakaimbita sa problema. Okay, so yun po yung malinaw na isang importanteng sangkap sa buhay ng pamilya. At kailangan ang pamilya ay may sinusunod na guidelines. Halimbawa sa pag-aaral, ipinatutupad bilang isang disiplina na ang mga estudyante o mga nag-aaral kailangan mag-focus sa pag-aaral at kailangan natututo ng maayos, hindi nagbubulakbol sa pag-aaral. Kahit hindi masyadong mataas ang grade, pero ginawa mo ang the best, ikaw ay i-appreciate ng parents mo sapagkat ikaw ay nagpupursige. At kailangan gawin mo yan, sundin mo na magsikap ka bilang isang patakaran. At kapag hindi ka sumunod, mayroong disiplina. Tatanungin ka, aalisin yung mga sagabal sa pag-aaral mo sa iyong focus, maaaring nagbubulak-tubol ka lagi, babawasan yung oras mo para magbulakbol. Pati pamasahe mo baka bawasan para hindi ka makapagbulakbol. Baka date ka ng date na hindi naman dapat gawin. So ang disiplina ay i-impose sa iyo upang hindi ka mag-violate, para maging maganda ang resulta ng iyong pag-aaral sa iyong pamilya. So ang disiplina ay importante nakikita sa parents, sa mga magulang at sa mga anak at sa buong pamilya. Nakikita dapat yung pag-apply ng discipline. Isa pong pangunahing ingredient yan, mga kaibigan at mga kapatid. Walang bahay na walang rules. Nakakita ka na ba ng bahay na walang rules? Pagka ang bahay walang rules, walang disiplina, hindi po uunlad ang pamilyang yan. Maghihirap po yan. Walang harmony at walang focus kung anong gagawin. Kanya-kanya. So, ang pangarap ng isang tao, kung mayroon kang pangarap, kailangan kaakibat niyan disiplina upang ma-achieve mo ang iyong pangarap. Ang isang pangarap na walang kaakibat na disiplina. Halimbawa, ang pangarap mo naman, physical, gusto mo maging maskulado ka o macho ka, malakas ang katawan mo, mayroon kang 8 packs, may pandesal kang 8 piraso sa iyong tiyan, ang mga muscles mo ay mapipintog, malakas. Para ma-achieve mo yan, mayroon kang disiplina.
Magji-gym ka sa tamang mga schedule, kung ilang oras, sa loob ng isang linggo ilang beses, kakain ka ng mga angkop na pagkain, at matutulog ka ng sapat na tulog at iba pa, sapagkat bahagi yan para ma-achieve mo yung goal sa physical. Likewise, doon sa mga boxer, halimbawa yung yung 8th division boxer ng Pilipinas, si Manny Pacquiao. Napakaganda at napaka-stricto sa disiplina sa sarili. Walang bisyo, tama ang pagkain, may practice ng tama at tamang coach, at iba pa. Ginagawa yon regularly, strictly. Kaya naman na-achieve niya ang pagiging world champion. Sapagkat, sabi niya, mayroon akong disiplina sa aking katawan, sa aking karir, sa aking pangarap. Na kung wala ang disiplina, mga kapatid at kaibigan, ang pamilya hindi magiging maganda, ang pagkakabuo, ang future niya hindi magiging maganda, ang pagsasamahan sa pamilya na mag-asawa hindi po magiging maganda. So kailangan ang disiplin kaakibat po sa ating buhay. Oras ng gising, oras ng para sa pamilya, banding, oras ng trabaho, lahat na-arrange sapagkat mayroong pinaiiral pong disiplin sa sarili, sa pamilya. Hindi lahat ay the same ang trabaho. Hindi lahat. Hindi the same yung educational attainment. Pero na-arrange ang lahat sapagkat mayroon pong sinusunod na discipline, arrangement, rules na pinangangatawanan, ipinatutupad at tinutupad ng parents. Ipinatutupad sa mga bata at tinutupad ng mga bata. At ang resulta, ang buong pamilya happy. Kung may pagsubok man, nakakayanan nila ng madali kasi magtutulong-tulong sila. Mayroong harmony. Okay? So yan po ang first ingredient. Discipline. Magandang pakinggan yan at gawin. Secondly, na ingredient na isa sa mga pangunahin pang sangkap sa matagumpay na pamilya ay yung presence of parents. Yung presence. Ang presence po ng parents o ng magulang napakahalaga sa buhay ng pamilya. Halimbawa na nga lang yung mga mayroon pang anak na maliliit. Sa paggising pa lang sa umaga, hinahanap nila yung parents. Pag di nakita yung parents, sometimes umiiyak yung batang maliit. Hinahanap, where is my mommy? Pagka wala, umiiyak siya, bakit? Nangangamba siya, baka iniwanan siya. Natatakot siya, baka sulol siya sa bahay. Nag-aagam-agam sa kasi sino mag-aalaga sa kanya, sino magpapakain sa kanya, sino magpapaligo sa kanya, sino magpapapunta sa kanya sa CR, sino magpo-provide ng foods, sinong magbabantay sa kanya kung mayroong nakakatakot na bagay. Yung presence ng parents. Importanteng presente ang parents sa pamilya, lalo na in time of troubles, in time of problems, in time of conflict, in time of danger. Ang presence ng parents, napakahalaga po sa buhay ng pamilya. Lalo na mga tatay, yung mga nanay, importante yung inyong presence sa pamilya. Isang napakahalagang ingredient o sangkap para ang pamilya maging matagumpay, masaya, at buo, yung presence ng parents. Pero yung presence mo, dapat talaga nagpi-perform ka ng duty. Hindi pwedeng mayroong parents pero walang presence or walang impact. Hindi pwedeng may parents nga pero para wala namang kwenta, walang nagagawa, parang walang nai-impose na parenting. Dapat may parenting, mayroong care, mayroong protection, may provision, may love, mayroong guidance at iba pa. Present yung presence mo at yung manifestation mo, yung performance mo as your parents or presence is there, yung iyong function kailangang nakikita po sa pamilya, mga kaibigan at mga kapatid. Alangan namang nakikita ka pero wala kang lasa.
Halimbawa yung mga niluluto, ano kasi ingredients pinag-usapan natin. Pag nilagyan mo ng ingredient pa yung yung chili. Sabihin natin kasama sa ingredient kasi may mga halimbawa Bicol Express. Parang hindi Bicol Express pag walang sili, hindi po ba? Yan. Halimbawa yung sili, pag inilagay mo, sinabing may sili yan, sigurado may malalasahan kang hanghang. Likewise, pag sinabing mayroong parents dyan, mayroong nanay at tatay, dapat nalalasahan, nadadama yung kanilang presensya sapagkat nagbibigay sila, nagpa-function sila as parents. Kung sa sili, dahil may sili, malalasahan mo ang function niya, mayroong hanghang. Yan. Yung parents figure ba na sinasabi? Na yung presence mo lang dyan, yung function mo, yung bisa, yung effectivity, yung ministry mo, yung galaw mo at gawa mo, yung presensya mo, nandyan talaga. Yung proteksyon galing sa iyo ay nadadama ng iyong sangbahayan. Yung inyong care, yung inyong love, yung inyong guidance, yung inyong protection at iba pa, yung pagsusundo sa pangailangan, nadadama ng buong pamilya, mga kaibigan o mga kaibningtok. Ang ingredient na yan, yung presence ng parents, napakahalaga upang maging matagumpay ang family sa pagharap sa buhay kahit na mayroong mga issues of typhoons, calamities, sickness, some frustration at iba pa. Magtatagumpay ang pamilya dahil yung parents siya ang may hawak ng manibela kung sa sasakyan, sila yung may hawak ng renda, ng control, sila ang may hawak ng preno at ng acceleration ng sasakyan. Pag in-accelerate, aabante. Pag pipreno, mayroong control, mayroong direksyon, mayroong guide. Likewise sa pamilya parang sasakyan. Dapat mayroong driver na maayos, na gumagana siya as a driver. Mahirap namang sinasabi mayroong driver pero hindi nga marunong mag-accelerate. Hindi nga marunong mag-drive, magpatakbo. Wala namang ruta kung saan pupunta. Anong silbi yung driver? Parang parent na may magulang nga pero walang drive, walang function. Hindi po ganun mga kaibigan at mga kapatid. Kailangan yung parents mayroong malinaw na function. Kailangan po yan ng kaniyang pamilya. Kung sa lalaki, kailangan niya ng misis mo. Kung sa babae naman, kailangan niya ng iyong mister, yung function mo as mother, as asawa. Yung lalaki naman, kailangan ang function mo sa pamilya as father, as driver ng family. Okay? So yun pong presence of parents ay napakahalaga, mga ka-evening talk. Kung wala ka ng parents, talagang malaking kawalan sa iyo yan. Wala kang parents, talagang yung trabaho ng parents, tatrabahuin mo kung ikaw ay anak. Yung mga responsibilidad ng parents, parang gagampanan mo. Kaya, multitasking ka, pero mahirap talaga yan. Kaya mapalad yung mga pamilya na buo ang parents pa hanggang sa mag-mature ang mga anak, makatapos sa trabaho at makakuha ng mabuting resources, gumagaan na din yung kaniyang pamilya. Yung mga responsibilidades, magiging masaya sapagkat nakaabot doon sa maturity na alalayan. So, yan ang dalawang mga component muna na ating matatalakay ngayon. Dahil ang resulta niyan, pag naging maayos po yung takbo, magkakaroon po kayo ng financial freedom. Masosolve yung mga financial problem nyo. And usually, kung mag-asawa, kung magkapatid o mga isang pamilya kayo, hindi kayo magkakawatak-watak, hindi kayo magkakaroon ng family separations, hindi kayo magkakaroon ng mabigat na financial problem, yung bonding nyo as family hindi po masisira sapagkat naabangan na paghandaan nyo ho. Okay? So, isama natin dyan, kailangan para ma-achieve yan, panghuli ito na ilagay natin na component yung enough communication. Alam nyo naman lahat ng pangyayari halos bago gawin, communication muna. Pag nagbigay ka ng job description, that is communication. At kung sisitahin mo ang isang bagay, kung i-ring siya o nagkamali, ang binabasahin mo yung rules na sinabi, yung sinabi mong mensahe, yung pinatutupad mo.
kino-communicate mo muna. Parang nililinaw what is your job description, what is your limitation, what is your function, and others. Ikino-communicate ng mabuti. Pag hindi naintindihan sa communication, nagkakaroon ng problema. So, kailangan mayroong enough and clear communication, communication with love, with clarity, with impact, at naintindihang mabuti ng buong pamilya ang inyong ikino-communicate. So, another one ingredient yan sa isang pangunahing o isang matagumpay na pamilya, mga kaibigan o mga kaibling to, communication. Hindi yung magko-communicate lang tayo kung may problema na. So, hindi pa, yung may natural na communication kayo bilang pamilya sa mag-asawa, sa mga anak, sa bawat isa mayroong regular and natural communication na binubuo, na hinahaluan ng gentleness, ng love, ng concern, ng sympathy, at force. Yan. So, kailangang may lakas ang inyong pag-uusap, na pag nag-usap kayo mayroong drive. Anong katutunguhan ng ating pag-uusap? Kailangang may development. So, purihin ang Panginoon. Yan po ang ating maikling topic ngayon sa ating evening talk. Mahaharap natin ang mga struggles ngayong may mga nagdaang pagsubok, mga hardship, mga pangailangan, at mayroong nagdaang mga bagyo. So nawa i-apply po natin ito, mga kaibigan, disiplina, presence of parents, enough communication. Mga kapatid, masusolve ang mga struggles natin. Tutulungan tayo ng Diyos. At yung mga kailangan, i-pray natin. Let your request be known to God because He cares for you. Sabi po diyan sa aklat ng Biblia, God cares for you. At tutulungan tayo ng Panginoon sa anumang dalangin at pangailangan natin. Okay? So, ang outcome niyan, successful ang family mo. Manalangin tayo. Salamat, Panginoon, sa maikling talk, pag-discuss ng importante mga sangkap upang maging matagumpay ang pamilya sa pagharap ng mga pagsubok o pandemic o pagdadaan ng bagyo at iba pang na pwedeng dumaan, Panginoon, sa aming mga panahon. Ngunit, we are destined for success, for victory because of you. Without you, Lord, we can do nothing. So we need to trust you. In Jesus' name, Amen. Amen. So, ang topic natin ngayong gabi, i-chat nyo na lang at kayo'y tatanggap ng free loan. Ano ho? So, purihin ang Panginoon. At magsama-sama po tayong muli. Dalangin natin maganda lagi ang signal sa ating regular na session, Tuesday and Friday, alas 8 ng gabi. Mag-invite pa tayo at atin pong patuloy na abangan ang ating pag-aaral. Mapagpala nawa tayong lahat ng Panginoon. Lumago tayo at magdala pa tayo ng mga tao para sa ating Panginoong Hesus. I-like din pala natin o i-subscribe natin. Huwag natin kalimutan. I-subscribe natin ang ating YouTube channel sa Jesus Our Hope International Assemblies. At i-like natin patuloy yung ating, kung mga bago lang tayo, yung ating FB account. I-like natin yung YouTube channel. I-subscribe po natin. Kung kailangan ng mga tracks, mga gospel tracks, mag-chat lang po kayo at mayroon po tayo mga free Christian literatures or tracks dito. God bless you all. Magandang gabi po sa inyong lahat. Usapang Panalo, mapapakinggan dito sa 100.5 Cool Radio News FM Daet tuwing araw ng linggo alas 12 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon at tuwing Huwebes
alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Ang programang Usapang Panalo ay hatid ng Every Home for Christ Philippines. Usapang Faith, Marriage and Parenting. Ang Usapang Panalo ay para sa ating lahat. Kaya't panalo ka! Audio Jungle. Audio Jungle.